Hi guys, welcome back. So sa video na ito, meron akong ipapakita sa inyo, i-expose ko sa inyo na yung claim pala ng mga time setters na May 15, 2026 is the appointed time of the second coming of Jesus Christ. Hindi pala yun mensahe ng Diyos. Yun pala guys is mensahe ng Diablo. Mensahe yon ng beast in Revelation chapter 13 verse 18. That was his diversionary tactic, diversionary message para ma-divert yung mga tao sa mga time setting na ito, magkaroon ng excitement, no? At malayo sa katotohanan. Now, please watch this para magising, especially yung mga time setters. Tingnan ninyo. May 15, 2026. Eto. Yan. May 15, 2026 is a diversionary message from the beast. Paano? Paano ko nasabi? Okay, tingnan nyo. May is the 5th month of the year. Tama? January, February, March, April, May. Panglima na buwan yan. Yung May, yung Mayo. Now, if panglima siya na buwan, maaari natin siyang isulat ng ganito. 5/15/2026. Now, naalala nyo, ito, sinong nakatanggap ng mga booklet na yan? Galing yan sa mga time setters. And then, nandyan nila nilagay kung paano nila nakwenta itong 2026. Paano nila nasabi na 2026, year 2026 babalik ang Panginoon is nagkwenta sila. Ginagamit nila yung calculations. Right? Now, sa loob niyan, actually sa pinakalas na page ng booklet na yan, ito yung makikita nyo. Yung 2026, paano nila kinuha? So, nagkwenta sila. Saan hango yung 2026? Dito sa 46 years. Saan naman makikita yung 46 years? So, John chapter 2 verses 19 to 21, sabi doon, 46 years was this temple in building. Yun yung mga sagot ng mga Hudyo. Galit na sagot ng mga Hudyo kay Jesus Christ nung sinabi ni Jesus Christ sa kanila na destroy this temple and in 3 days I will build it. No? I will build it in 3 days. And in 3 days, I will raise it up. So, yun pala yung word, sorry. Now, galit na sagot ng mga Hudyo, 46 years namin tong tinayo, tapos ikaw itatayo mo lang sa loob ng 3 days. So, dito nila kinuha yung 46, yung 2026. Paano? Ito yung explanation nila. Kung ang score ay 20, pila ka score ang 46? So, ito yon. Kapatan og unom ka tuig, duha ka score og unom. 1 score is 20. So 46 is merong dalawang 20, 20, 20, and then may 6 na sobra. So ang ginawa, ito yung 20 at saka 6, nag-add sila, tapos yung isang 20 hindi niya inad, bring down lang, and then bring down lang din yung yung 26, kaya 2026. So sabi nila dito, 2026 ang tinakdang tuig, ang gitakdang tuig sa pagbalik ni Kristo. Wow. No? So gamit-gamit sila ng computation. Now, what if gamitin natin itong mga computation din sa kanila? Pabalik sa kanila. Ito mangyayari. Kukumpitin natin tong May 15, 2026 or 5/15, 2026. Paano? Watch this. 5 plus 1 plus 5 plus 2 plus 0 plus 2 plus 6 equals 21. That's 21. Now, ano ba yung 21? In military time, 21 hour is equivalent to 9. Diba? Kasi yung 21 hour is gabi yan, 9 p.m. And then this 9 is 9 a.m. So 21 is interchangeably with 9. Right. Now, 9 is the sum of 1 plus 8. Diba? 1 plus 8 equals 9. Okay, gagayahin natin itong mga diskarte nila, yung plus, yung compute.
1 plus 8 equals 9. Now, meron ako nabasa na Catholic book. Papakita ko sa inyo ngayon na yung Sunday pala, yung linggo, yung Domingo, is first day at the same time 8th day. Paano mayroong nangyaring 8th day? Sa calendar, 7 days lang naman. Doon sa creation sa Genesis, 7 days lang din. Bakit may 8th day? Sila lang din. Yung libro lang din na ito, yung nabasa ko na merong 8th day. Which is, ito yung explanation nila. Ito yung libro na tinutukoy ko. Catechism of the Catholic Church. Right. Sa page 583 nito, dito sa bandang baba, ito, the day of the resurrection, the new creation. Ang explanation nila dito is, Jesus rose from the dead on the first day of the week. Right. First day of the week, nabuhay muli si Jesus Christ. Ano ba yung first day of the week? That's Sunday. Kaya nga, di ba, nung Holy Week, pinako si Kristo sa cross. Tapos sa Saturday, namatay siya, nasa libingan, nasa himlayan. Tapos linggo, nabuhay siyang muli. So Sunday ang tinutukoy dito na first day. Because it is the first day, the day Christ's resurrection recalls the first creation. Because it is the 8th day following the Sabbath. Because Sabbath is the 7th day. Yung Sabado, Saturday. 7th day yan sa kalendar. And then, nagsunod daw sa Sabbath is the 8th day. Of which, kung titingnan mo yung kalendar, wala namang 8th day. Babalik yan sa 1. And 1, first day is Sunday. Pero dito sa kanilang libro, merong 8th day. Kaya nga sinabi dito, new creation. Kasi sila lang yung naggawa-gawa niyan. Bagong gawa-gawa nila. Kasi wala yung 8th day. Dito lang sa kanila. So ito yung na-recall ko nung nakita ko yung 9. And then 1 plus 8 equals 9. And then itong libro na ito yung natandaan ko na first and 8th day is Sunday. Right? Now, patuloy tayo. Sunday is the mark of the practicing Catholic. Is the mark of a practicing Catholic. Right? Tama naman. Lahat ng Catholic is Sunday talaga sila nagsasamba. Okay, according sa libro na ito, Dictionary of the Liturgy by Reverend Jovian P. Lang. Sa page 604, sabi dito sa baba, tungkol ito sa Sunday Mass observance. Tungkol ito sa baba, distinctive of the Roman Catholic Church. Sila lang talaga daw, distinctive. Sunday Mass observance became a mark of a practicing Catholic. So, ibig sabihin, pag Catholic ka, yung marka mo is yung linggo, Sunday. Mark mo yan na Sunday ka, Catholic ka. Alright? Kaya nga yung mga SDA, Sabado din sila. May kanya-kanyang mga mark or seal or sign. Alright? Now, balik tayo sa 9. Again, 9 is the sum of 1 plus 8. Right? Now, 1 plus 8 naman is also 18 if you remove the plus sign. Tama? Tanggalin mo yung plus sign dyan sa gitna ng 1 and 8. 18 yan. Now, and 18 is the sum of 666. Tama? 6 plus 6 is 12. 12 plus 6 is 18. Now, saan ba natin mababasa yung 666? It is in Revelation chapter 13 verse 18. We know that 666 is the given number of the beast to be computed according to the Revelation 13 verse 8. So, saan tayo pumunta? Galing doon sa May 15, 2026 or 5-15, 2026, dito tayo pumunta sa 666 ng Revelation chapter 13 verse 18. Therefore, May 15, 2026 is a message from the beast, not from God,
but from the beast. I hope may natutunan kayo. God bless sa lahat. And thanks for watching. Amping Kanunay.